Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Magandang gabi sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Yang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 17, sa ngalan ng Panginoon, itong sinasabi ko, iginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil, na mga makasalanan, na walang kabuluhan ng kanilang iniisip, at wala silang pagkaunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahiyan, konti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip, at dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na bibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ang aming guro na nagtuturo ng aralin. Kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa ngalan ni Jesus, to the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng patnubay na banal ng Espiritu. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Episo, sa pangalan ng Panginoon, ito'y sinasabi ko at ginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil na walang kabuluhan ng kanilang pag-iisip at wala silang pagkaunawa dahil sa kanilang kamamangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Ang sabi sa verse 19, sila'y naggumon sa kahalayan at walang kahiyan, konti man. Wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ang sabi sa verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Hallelujah! Napakaliwanag. Magbago tayo ng isip. Dapat maging nilalang na tayo
Yan ang totoong Kristiyano na sumusunod sa Diyos, may takot sa Diyos, may pagmamahal sa salita ng Diyos, at umiiwas sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang sabi sa 1 chapter 3 verse 3, si Jesus nagsabat, nagasiling ako sa imo, sang matuod, wala sing isa nga magpasakop sa paghahari sang Diyos kung hindi siya matawo liwat. Napakaliwanag kung hindi siya matawo liwat. Kailangan ng tao ay matawo liwat, born again in spirit. Dahil ng requirement sa langit, ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Hindi makita ng tao ang kaharian ng langit kung hindi siya ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Maliwanag dito sabi sa 1 chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pag-arian ng Diyos. Kaya maliwanag, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya kailangan ipanganak muli. Kaya sabi ni Jesus, si Jesus ang may sabi nito, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Kaya maliwanag ang sabi dito, pag ang tao ay hindi ipanganak muli, ipanganak sa Espiritu ng Diyos, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos na sa langit. Kaya ang akala ng iba, born again, reliyon, hindi. Yan ay isang relasyon sa Diyos. Yan ang sinturo ni Kristo Jesus. Isang relasyon sa Diyos. Kaya noon ang panahon si Kristo ay nangangaral. Ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 1, may isang Parisiyo at pinuno ng mga Hudyo nangangalang Nicodemo. Isang gabi siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman namin kayo isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo maliban sumasakanya ang Diyos. Sabi sa verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipinanganak muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya sabi dito sa verse 4, paano pong may panganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapasok pa ba siya sa tiyan ng ganiyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Ang sabi sa verse 5, sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tao ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Ang sabi dito sa verse 10, sabi sa verse 9,
paano pong nangyari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman. Guro pa naman kayo sa Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Kaya kahit sa ating kapanahunan, masabi natin, pastor ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Ministro ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Pare ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Dahil itong sabi ni Jesus, sabi niya kay Nicodemo, siya'y propesor, nagtuturo tungkol sa kautusan ng Diyos. Sabi niya, paano mangyari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro, pa naman kayo ng Israel ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Dahil ang akala ni Nicodemo, kapag ipanganak muli, born again, ay ipanganak uli ng kanyang ina, hindi. Ibig sabihin ng born again, born in spirit, ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Yan ibig sabihin. Kaya hindi nila, maraming mga tao pag di sinabi born again, ay ayaw na makinig, ayaw namin mag-born again. Ang akala nila, ang born again ay reliyon, hindi. Ito'y isang relasyon sa Diyos, kung paano kayo magpagrelasyon sa Diyos. Kaya kailangan ipanganak muli. Kailangan lahat ay ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi kayo ipanganak sa Espiritu ng Diyos, pag namatay tayo, tiyak ang ating kapamakan sa impyerno. Ang pagiging born again o ipanganak sa Espiritu ng Diyos, ang tao ay may espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya ang ibig sabihin, ang born again ay born in spirit. Dahil maraming mga tao ngayon patay spiritual. Kailangan magbuhay uli ang kanilang espiritu. Kaya ang ating katawan, yun ang nilalagyan ng ating kaluluwa at espiritu. Dahil sa simula, nung tayo ay pinanganak, kumplito na yan, may katawan, ay sisidlan lamang ng ating kaluluwa at espiritu. Ngunit nakasala ang tao. Tulad ni Adan at ni Eva, sila nakasala sa Diyos. Kaya ang kanilang espiritu ay namatay. Ganun din tayo kapag nakasala tayo sa Diyos. Ang ating espiritu ay mamatay. Kaya ang sabi dito sa Genesis chapter 2, ay ganito sinasabi, verse 7. Sabi dito, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hininga sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ano ba ito hininga ng Diyos? Ito ay espiritu ng Diyos. Kaya ang tao, naroon sa kanya ang espiritu ng Diyos na dapat sundin niya ang Diyos. Ang hininga ng Diyos ay siyang buhay, ang siyang espiritu. At isang araw, pag namatay, ito ang ating katawan ay babalik sa lupa. Dahil sabi ng Biblia, galing ang tao sa alabok at sa alabok din babalik ang ating katawan. Pag ito ay namatay, iyan ang katawan. Pag namatay tayo, ang katawan natin, yan babalik sa lupa. At ang kaluluwa naman natin, ang kalag, yan ang totoong tayo na doon nakapasok sa katawan. Kaya pagpatay ang katawan natin, tayo ay buhay pa rin.
Buhay pa rin tayo na sa kabilang dimensyon na tayo namumuhay. Kaya kailangan natin ipanganak sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang ating katawan at ang ating kaluluwa, yan ang nakaramdam. Pag ikaw ay nasasaktan, nahirapan, nagagalak, naiinis, at lahat ng ating karamdaman, yan ang ating kaluluwa. At ang ating espiritu, yan ang kumukonekta sa Diyos. At ang ating espiritu ang nakakaunawa sa mga nais ng Diyos, sa mga bagay ng Diyos, sa salita ng Diyos, na siya lamang nakakaunawa. Through the guidance of the Holy Spirit, kaya ang sabi sa 1 chapter 3 verse 24, ay ganito ang sinasabi sa unang 1 chapter 3 verse 24. Ay napakaliwanag ang sabi sa unang 1 ay ganito. 1 chapter 3 verse 24. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos, at ang nanatili naman sa Kanya ang Diyos, at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito sa unang 1 chapter 3 verse 24, ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos, at nanatili naman sa Kanya ang Diyos, at sa pamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay manalalaman natin na natili siya sa atin. Kaya napakaliwanag, malaman natin na natili siya sa atin. Kaya ang sabi naman sa unang 1, kapag nanatili siya sa atin, maunawaan natin ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa 1 chapter 2 verse 20, ngunit ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito kayong lahat ay may pagkakaunawa. Kaya may pagkakaunawa tayo kapag sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ngunit kung wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, ay hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi natin naunawaan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya napakaliwanag. Ngayon ang tao ay napaiwalay sa Diyos kung nagkaroon ng kasalanan at pagsuway sa Diyos. Ito ang spiritual death, ang sinasabi nila. Patay ang ating espiritu. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 2 verse 1, nung una, mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Kapag gumawa tayo ng kasalanan at sumusuway sa Diyos, mamatay ang ating espiritu. Kaya ang mga tao nabubuhay na lang ang kanyang katawan at kaluluwa, ngunit ang kanyang espiritu ay patay. Ang iba naman malnourished. Ang iba naman naging ang kanilang espiritu. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos, dahil itong pagkain ng ating espiritu, ang salita ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito'y salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Santiago, kaya maraming mga tao namatay ang kanilang espiritu dahil di nakakain ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 2
verse 26, patay ang katawan, hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang panampalataya, hiwalay sa gawa. Kaya napakaliwanag, kung hiwalay sa gawa, kung tayo ay Kristiyano, ngunit gumagawa naman tayo ng kasalanan, ang ating espiritu ay patay. Ang ating mga gawa ay patay sa harapan ng Diyos. Dahil gumagawa tayo ng kasalanan sa Diyos. Kailangan natin sumunod sa Diyos. Tulad ni Adan at ni Eva, sila ay namatay. Namatay si Adan at si Eva dahil sinuway nila ang Diyos. Namatay ang kanilang espiritual na buhay. Dapat si Adan at si Eva, sila'y walang kamatayan, ngunit gumawa sila ng kasalanan. Namatay ang kanilang espiritual na buhay. Kaya si Eva at si Adan ay nagkaroon ng kamatayan. Kaya maliwanag, ano ba gawa ni Adan at ni Eva? Sila'y sumuway sa Diyos. Si Satanas ang kanilang sinunod. Sabi ng Diyos, huwag kang kumain ng bungang iyon. Yan ang sabi ng Diyos, ang utos niya kay Adan at kay Eva. Ngunit sabi naman ni Satanas, kainin mo ang bungang iyon. Sino ngayon ang sinunod ni Adan at ni Eva? Si Satanas. Sila'y sumuway. Kaya kanilang espiritual ay namatay. Kaya ang sabi sa Santiago chapter 2, verse 17, gayon din naman, patay ang panampalataya, walang kalakip na gawa. Tayo lahat ay nanampalataya sa Diyos, ngunit wala naman tayong gawa sa kalooban ng Diyos. Ang mga gawa natin ay paggawa ng kasalanan. Kaya ang ating panampalataya ay isang patay. Isang patay ang ating panampalataya. Kaya ang pagsuway at paggawa ng kasalanan, ito'y nangangulugan kamatayang espiritual. Yang sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 17 ay ganito naman ang sinasabi sa Genesis. Sabi dito, sabi ng Diyos kay Adan at kay Eva, maliban sa bungang ng punong kahoy na nagbigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kinain mo ang bungang iyon. Nung kinain ni Adan at ni Eva ang bungang iyon, namatay ba sila? Hindi. Ang kanilang espiritual na buhay ang namatay. Kaya naman naglalakad si Adan at si Eva, buhay ang katawan, ngunit patay ang espiritu. Nabubuhay, naglalakad ang katawan kasama, natutong tayo na tayo ay ang kaluluwa, ngunit ang espiritu ay patay. Kaya maliwanag, namatay ang kanilang espiritu nang kumain sila ng bungang iyon dahil pinagpabawal ng Diyos na kumain. Ngunit si Satanas ang kanilang sinunod. Kaya namatay pisikal. Hindi sila namatay pisikal, ngunit namatay sila espiritual. Ang ibig sabihin, kamatayang espiritual ang natamo nila. Ibig sabihin, namatay ang kanilang espiritu. Yan maliwanag ang sabi sa Episo chapter 2 verse 1, noong una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ito pala ang dahilan ng dyablo. Nagagawa tayo ng kasalanan upang mamatay ang ating espiritu, upang tiyak ang ating kapamakan sa impyerno.
Kaya maliwanag ang sabi ni Jesus, kailangan ipanganak ang lahat. Kailangan lahat ay ipanganak muli. Hindi ito naunawaan ng tao. Pag sinabi mag-born again ka, ayaw ko mag-born again. Akala nila reliyon, hindi. Ito yung requirements ni Jesus. Kung mag-born again ka, ibig sabihin ng born again, born in spirit. Ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Kaya maraming mga tao hindi nila alam ito. Dahil sa kanilang kulang ng kaalaman. Kaya sabi nila, ayaw namin. Ayaw mo, maligtas ka. Ayun ang kaligtasan. Dapat ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos dahil tayo lahat ay mga patay espiritual. Noong una, mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Kaya lahat na tao sumuway at gumawa ng kasalanan. Kaya lahat ng tao ay patay ang kanilang espiritu. Umalis ang espiritu ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang pagsuway at paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya ang tao ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Patay ang espiritu. Patay ang kanyang espiritu. Kaya sabi sa Santiago ay ganito, Santiago chapter 2 verse 26, patay ang katawan, hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang panampalataya, hiwalay sa gawa. Kailangan ang gawa natin ay kalooban ng Diyos, sumusunod sa Diyos. Ngunit ang ating mga gawa, kahit tayo ay Kristiyano, kahit tinanggap natin si Kristo, kahit maka-Diyos tayo sa dila lamang, ngunit kung ating mga gawa ay puro paggawa ng kasalanan at pagsuway sa Diyos, tiyak ang ating espiritu ay mamatay. Wala na sa kanila ang espiritu ng Diyos. Kaya ang taong patay is ang espiritu ay walay na sa Diyos. Hindi na nakakaunawa sa mga bagay ng Diyos, sa salita ng Diyos. Dahil yan ay wala ng koneksyon sa Diyos. Wala nang relasyon sa Diyos. Napakaliwanag. Lahat ba ng tao ay patay espiritual? Oo naman, patay ang espiritual. Ang lahat ng tao dahil maliwanag ang sabi dito. Dahil sa paggawa ng tao ng kasalanan at pagsuway sa Diyos, ang kanilang espiritu ay maghiwalay sa kanila. Kaya wala na silang espiritu. Ang espiritu sa kanila ay espiritu ng diablo. Kaya lagi sila gumagawa ng kasalanan. Kaya ang lahat ng tao ay patay ang kanilang espiritu maliban na lang kung ang isang tao ay tumanggap at kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo at sumusunod sa kanyang kalooban. Yang sabi dito sa Mateo, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Kaya nagtaka tayo, bakit ganon ang sinasabi ng Diyos? Hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Bakit hindi makapasok sa langit ang ibang Kristiyano? Paano siya makapasok dahil ang kanyang espiritu ay patay? Kaya ang ating buhay ay ganito. Ang ating katawan, kaluluwa na tutuong tayo at ang espiritu. Kung gagawa tayo ng kasalanan, ang ating espiritu ay patay. Kaya naglalakad tayo sa ibabaw ng lupa na parang sumbi. Buhay ang katawan, buhay ang kaluluwa, ngunit ang espiritu ay patay. Pag namatay ang isang tao, ang naiwan na lang kaluluwa na totoong tayo. Saan pupunta ang kaluluwa? Malaglag na siya doon sa kailaliman sa impyerno. Ngunit kung isang tao ay pinanganak muli,
Kung patay ang ating espiritu, tinanggap natin si Kristo at sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Tiyak muli ipanganak ang ating espiritu. Buhayin uli ng Diyos, magkaroon ng signal sa Diyos at nakakaunawa. Kaya kung ang tao ay may katawan, may kaluluwa at espiritu, kung sakaling mamatay ang kanyang katawan, saan pupunta ngayon ang kanyang espiritu? Dadalhin siya ngayon ng espiritu ng Diyos sa langit. Kaya maraming mga tao mapunta sa impyerno kung wala sa kanila ang espiritu ng Diyos. Ngunit kung nasa atin ang espiritu ng Diyos, iyon ang magdala sa atin sa langit. Kaya kung namatay tayo na patay ang ating espiritu, pagkatapos umatay ang ating katawan, saan pupunta ngayon ang ating kaluluwa? Tiyak sa impyerno. Ngunit kung ipinanganak muli kung pinanganak muli ang iyong espiritu, born again in spirit, pinanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Ang patay mo na espiritu ay muling buhayin ng Diyos. Kaya pag namatay ang katawan mo, tiyak dadalhin ka ng espiritu ng Diyos sa kalangitan. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, ay ganito ang sinasabi sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang espiritu ng Diyos, siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang espiritu na naan sa inyo. Kaya maliwanag kung sa atin ang espiritu ng Diyos, tiyak ang kaligtasan. Tiyak ang kaligtasan ng tao. Ganon kamahal tayo ng Diyos. Tayo mga makasalanan, ang ating mga espiritu ay patay. Kaya dahil mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon tayo kamahal ng Diyos, hindi natin binigyang halaga ang pagmamahal ng Diyos. Mas gusto pa natin sundin si Satanas kaysa sa Diyos. Tulad ni Adan at ni Eva, si Satanas ang kanyang sinunod, hindi ang Diyos. Yan ang minana natin. Kay Adan at kay Eva ang pagsuway. At yun ang minana natin, ang ating kamatayang espiritual. Kaya kailangan, sabi ni Jesus sa 1 chapter 3 verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat kailangan ipanganak muli. Dapat ipanganak muli. Bakit sinabi ni Jesus? Dahil nalalaman ni Jesus, ang mga tao ay buhay na parang sumbi, ngunit ang kanyang espiritu ay patay. Kailangan ipanganak muli. Kinakailangan born in spirit. Ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Yan ibig sabihin ng born again. Ang akala ninyo reliyon, hindi. Si Jesus ang may sabi nito, kailangan ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos upang may relasyon ka sa Diyos, upang may koneksyon ka sa Diyos. Ngunit ang sabi ng iba, ayaw ko mag-born again, ayaw mo mag-born in spirit. Yun ang kaligtasan kung nasa atin ang espiritu ng Diyos. Kaya mga tao, sabi niya, ayaw ko mag-born again. Akala nila reliyon. Hindi ito reliyon. Ito isang relasyon sa Diyos. Upang magkaroon ka ng koneksyon sa Diyos, dapat kailangan ma-born in spirit ka. Ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Binigyan ito ng maling kahulugan ng mga mangmang at mahina ng mga ibang reliyon. Ang mga born again yan.
Naumang yan. Kita mo mga born again, nag-speaking of tongues. Dahil speaking of tongues, ay tanda yan. Na siya'y may patin. May tanda na siya'y ligtas. Yan tanda ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Kaya ang speaking of tongues, hindi alam ng iba. Ito'y napakahalaga. Kaya ang sabi dito, ang nagsasabi sa unang Korinto chapter 4 verse 14, ang nagsasalita ng iba't ibang wika, speaking of tongues, ay sa Diyos na nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Gayon nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Kaya, bakit nag-speaking of tongues siya? Ang nagsasalita doon ang kanyang Espiritu. Siya'y pinanganak uli sa Espiritu ng Diyos. Kaya tinutulungan siya ng Espiritu ng Diyos sa kanyang kainaan. Kaya ang sabi dito sa Roma, ang sabi dito sa Roma ay ganito sinasabi ng Diyos. Kailangan natin ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung wala ang Espiritu ng Diyos, wala tayong magagawa. Sabi dito sa Roma, chapter 8, verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya ang Espiritu ang lumuluhod para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. So speaking of tongues, nagsasalita ng iba't ibang wika, ang ibang reliyon, kinakantsawan niya sa demonyo daw, kaya nakasala sila sa Espiritu ng Diyos. Ito'y kasalanan na walang kapatawaran. Dahil ang sabi dito, kapag nilait mo ang Espiritu ng Diyos, wala kang kapatawaran. Sabi dito, sa Roma chapter 3 verse 28, tandaan ninyo ito, maaaring ipagpatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino man umalait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad ang kanyang kasalanan at hindi mapapawi kailanman. Kailangan natin mag-ingat. Baka nilalait natin ay ang Espiritu ng Diyos at tayo ay mapapahamak lamang. Maraming mga tao dahil sa kulang ng kaalaman, sila'y nagkaroon ng kasalanan na walang kapatawaran. Nakita natin, kaya ang mga kasalanan, ito'y hayag na sa atin. Dahil sa simula pa kay Adan at kay Eva, nabuksan na ang kanilang kamalayan. Mula nang sila ay sumuway, nalaman na nila ang good and evil. Kaya pumasok na sa salibutan ang kasalanan. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 5 verse 12, ay ganito naman sinasabi sa Roma chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay sa pamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkakasala. Lahat ay nagkakasala. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at wala sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang sabi sa verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakaunawa, walang umahanap sa Diyos. Umahanap ba kayo sa Diyos? Kung may sakit tayo o gutom tayo,
May problema tayo, humahanap tayo sa Diyos. Ngunit kung marami tayong pira, hindi natin kailangan ng Diyos. Hindi man lang natin tinatawag siya. Kaya ang sabi dito sa verse 12, ang lahat ay lumis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Sabi ng Diyos. Kaya ang sabi sa Roma chapter 3, verse 4, eh ganito ang sabi naman. Kaya kailangan natin magbasa ng Biblia upang magkaroon tayo ng tunay na pagkilala at pagkaunawa para makilala natin ang ating panampalataya ba buhay o patay sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang sabi sa Roma, chapter 3, verse 24, gayon dahil sa kanyang kagandaang loob, ay pinawalang sala sila sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Pinalaya tayo ni Kristo Jesus. Ngunit ano ang ginawa natin? Gumawa ulit tayo ng kasalanan, kaya naging alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ni Satanas. Kaya ang ating espiritu ay patay, muling namatay. Kaya nakita natin ang sitwasyon. Kaya ang lahat ng tao ay patay ang espiritu. Laging gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Kailangan ipanganak muli ang tao sa espiritu ng Diyos. Kaya maliwanag sabi sa 1, chapter 3, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko. Kailangan ipanganak muli ang isang tao. Ipanganak ka sa espiritu ng Diyos. Born again. In spirit. Born in spirit. Yan ibig sabihin ng born again. Born in spirit. Hindi yan reliyon. Iyan ay isang relasyon sa Diyos. Kailangan ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Yan ang sinasabi na born again. Ipanganak muli sa espiritu ng Diyos. Kaya nakita natin napakalaga sa ating buhay na tayo ay ipanganak muli, born in spirit. Kaya makareliyon tayo, hindi natin tinatanggap ang born again. Kung tinanggap natin na nakinig tayo, marami tayong nalalaman, marami tayong natuturuan tungkol sa ating panampalataya, tungkol sa ating buhay. Kaya maraming mga tao ngayon naglalakad sa lupa, sila ay mga sumbi, buhay ang katawan, ngunit ang espiritu ay patay. Kaya maliwanag, dahil tayo wala sa atin ang espiritu ng Diyos, hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos na sinabi ni Jesus, kailangan ipanganak muli sa espiritu ng Diyos. Ito ay hindi reliyon, ito ay isang relasyon sa Diyos. Kailangan may pagrelasyon tayo sa Diyos. Kailangan ipanganak muli tayo sa espiritu ng Diyos. Kailangan ang ating espiritu na patay muling bubuhayin ng Diyos. Dahil sa lahat ay nagkakasala, kaya nawataan sila ng himaya sang Diyos. Kaya sabi sa 1 Timothy chapter 5, ay ganito sinasabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 6, ay ganito ang sinasabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 6, ikaw ay maging mabuting lingkod ni Kristo. Ikaw ay mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung itinuturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito, at habang tinuturo mo ito,
dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual. Ang tunay na aral ang sinusunod mo. Kaya lagi tayo nagtaka, kaya lagi tayo nagbabasa. Dahil itong tunay na pagsunod sa Diyos. Basahin mo kanyang salita. Dahil ang salita ng Diyos, nagbibigay buhay at pag-asa, nagbago sa puso ng tao, nagbabago sa pag-iisip ng tao, ang salita ng Diyos. At ito'y pagkain ng ating espiritu upang magkaroon tayo ng signal sa Diyos. Ito'y pagkain ng ating espiritu upang magkaroon tayo ng signal sa Diyos, upang may koneksyon tayo sa Diyos. May relasyon tayo sa Diyos. Kaya napakaliwanag. Kaya sabi sa unang Timothy chapter 5 ay ganito, verse 6, ngunit ang babaeng balo na nabubuhay sa kalayawan ay tuturing ng patay. Kaya napakaliwanag kung isang balo na babae na mamuhay sa kasalanan, gumagawa ng kasalanan, ay ituring ng patay. Ganun din tayo. Kahit bata pa tayo, kung gumagawa tayo ng kasalanan, ay tuturing tayo na ay patay. Patay sa harapan ng Diyos. Patay sa mata ng Diyos. Dahil ang ating espiritu ay patay. Napakaliwanag. Kaya ang sabi sa Episo chapter 2, verse 1, nung una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Ang sabi sa verse 2, sinunod ninyo ang masamang takbo ng sanlibutan at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong nag-ahari sa mga taong suwael. Ito ang espiritu ng kasamaan na si Satanas. Nagakontrol sa atin. Kaya binigyan tayo ng espiritu ng kahalayan para upang maging mahalay tayo. Puro na lang kahalayan ng ating naramdaman, gagawa ng kasalanan, upang maging kampon tayo ng dyablo. Binigyan tayo ng espiritu ng kalikuan, upang ayaw natin maniwala sa salita ng Diyos, upang hindi tayo maligtas. Kaya gusto ng dyablo, gagawa lagi tayo ng kasalanan. Dahil ang sabi sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Iyon pala ang nais ng dyablo, na lagi tayo gagawa ng kasalanan upang maging kampon tayo ng dyablo. Kaya ang sabi dito sa Episo, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito, napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan na si Satanas, ang espiritu nag-aari sa mga taong suwael. Ang sabi sa verse 3, dati tayo kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kaya tingnan natin ang ating sarili. Baka di natin alam, tayo Kristiyano, ngunit kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Maraming mga bagay na dapat nating malalaman dito. Kaya kung gumagawa tayo ng kasalanan, naglalakad tayo sa ibabaw ng lupa, buhay ang katawan, buhay ang kaluluwa, na natutuong tayo. Katapos ang ating espiritu ay patay. Buhay pa ang tao, ngunit patay ang espiritu, patay ang espiritual na buhay. Kaya matawag parang zombie, walking dead. Naglalakad ang kanyang katawan sa ibabaw ng lupa, ngunit patay ang espiritu. Parang zombie na naglalakad sa ibabaw ng lupa. Naglalakad ang katawan at kaluluwa, ngunit patay ang espiritu. Kaya maliwanag ang mga tao ngayon. Yan ang natawag sa banal na aklat na zombie. Kaya pag dumating ang Panginoon, kaya mangyayari na sa atin ang tunay na zombie. Natayson tunay na zombie. Ngunit kung sa espiritual makita na
na tayo ay mga sumbi dahil sa ating paggawa ng kasalanan. Buhay ang katawan, ngunit at ang kaluluwa, ngunit patay ang espiritu. Kaya naglalakad tayo sa ibabaw ng lupa, napatay ang espiritu. Kaya mabilang tayo mga sumbi, espiritual na sumbi sa harapan ng Diyos. Kung mayroon tayong espiritu ng Diyos, yan umiilaw tayo sa harapan ng Diyos. Kaya makilala ng Diyos ang sa Kanya at hindi sa Kanya. Ang sa Kanya ay umiilaw. Ano bang umiilaw sa Kanya? Ang Espiritu ng Diyos, nakita ng Diyos umiilaw. Ngunit pag hindi na umilaw sa isang tao, ibig sabihin yan, patay ang kanyang Espiritu. Patay. Yan ang pagkaliwanag. Sabi sa Efeso chapter 2, sinunodin nyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang Espiritu nag-ahari sa mga taong suwail. Pinagarihan ba tayo ni Satanas o ang Diyos nag-ahari sa atin? Kung gusto natin pagarihan tayo ng Diyos, sundin natin ang kalooban ng Diyos na sa langit. Ngunit kung tayo naman ay sumuway at gumawa ng kasalanan, mabilang tayo isang sumbi sa harapan ng Diyos. Isa tayong kampunan ni Satanas dahil si Satanas ang ating sinusunod. Kaya ang sabi dito sa Isaias, kung tayo gumagawa ng kasalanan, sabi dito sa Isaias, ni Propeta Isaias, chapter 59, verse 2, ay ganito sinasabi, ngunit ang sala mo ang naging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo. Ngunit ang sala mo ang naging dahilan at siya ring dahilan ng paglayo ninyo sa Diyos. Kaya kapag gumawa tayo ng kasalanan, tiyak patay ang ating espiritu, nawalay na tayo sa Diyos. Hanggat namatay tayo, saan tayo pupunta kung nawalay na tayo sa Diyos? Tiyak ang ating kapamakan. Kaya sabi ni Jesus, kaya kailangan lahat ay ipanganak muli. Born in Spirit, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos dahil ang ating mga Espiritu ay patay dahil sa paggawa ng kasalanan. Kaya ang sabi naman sa 1, ay ganito, chapter 9, verse 31, ay ganito naman sinasabi ng Diyos. Sabi dito, sa 1 chapter 9 verse 31, alam natin hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinakinggan niya ang tunay na sumasamba sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaya maliwanag ang sabi sa Timothy chapter 7 verse 21, hindi lahat tumatawag sa Panginoon, Panginoon, makapasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang pagsuway ay isang napakabigat na kasalanan sa Diyos. Isang mabigat na kasalanan. Si Haring Samuel, si Propeta Samuel, pinagsabihan niya si Haring Saul dahil si Haring Saul ay sumuway sa Diyos. Sumuway siya sa Diyos. Kaya ang sabi dito ng Diyos kay Propeta Samuel, ay ganito sabi niya, Samuel chapter 15. Sabi sa Samuel chapter 15 verse 22, sinabi ni Propeta Samuel, akala mo ba higit na magustuhan ni Yahweh ang paghandog ng hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya higit na hain sa Diyos. Ang sabi sa verse 23, ang pagsuway ay kasing sama ng pangkukulam
At ang katigasan ng ulo ay tulad ng pagsamba sa Diyusan, sapagkat sinuway mo si Yahweh, alisin ka pagiging hari ng bayan ng Israel. Kaya ito si Haring Saul, siya pinatayo ng Diyos. Kayo ba pinatayo ng Diyos? Kaya kapag gumawa tayo ng kasalanan, sumuway sa Diyos, tiyak maging katulad tayo ni Haring Saul, na alisin ng Diyos. Alisin ng Diyos na pagiging hari ng bayan ng Israel. Kaya ang sabi dito sa verse 25, Samuel chapter 10 verse 25, ngayon nga sinasamo kong patawarin mo na at samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Ang sabi sa verse 26, sinabi sa kanya ni Propeta Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Inalis na niya sa iyo ang pagiging hari ng Israel. Kaya kung tayo lingkod ng Diyos, gumawa tayo ng kasalanan, sumuway sa Diyos, delikado ang ating pagiging lingkod. Baka inalis na ng Diyos na ikaw ay isang lingkod ng Diyos at ikaw ay isang lingkod lamang ng reliyon. Kaya marami ngayon mga lingkod ng reliyon, ayaw niya magsaliksik ng salita ng Diyos at ipahayag sa mga tao. Nagsasalita lamang ng sariling opinyon at kuro-kuro. Yan ay katunayan na sila ay lingkod ng reliyon. Dahil kung tayo ay lingkod ng Diyos, ang sabi sa 1 chapter 3 verse 34, ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan ang sinugo ng Diyos, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit kung tayo ay sumuway at gumawa ng kasalanan, hindi na natin malasan ang sarap ng salita ng Diyos na parang honey. Hindi natin bigyan ito ng halaga, kundi magsalita na lamang tayo ng sariling kuro-kuro opinyon. Yan ang sabi na tayo ay hindi na maka-Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay hindi na natin pinalagaan, kundi tayo ay makareliyon lamang. Kaya marami nagtuturo ngayon. Tinuturo niya ang kanyang reliyon, hindi ang Diyos. Reliyon ang kanyang tinuturo. Kaya maraming ngayon, ang si Satanas ngayon ay pumasok na sa bawat kasimbahanan at inudyukan ang kanyang mga lingkod ng Diyos magturo ng kasinungalingan. Kaya minsan, nagkwento-kwento na lang kasi ang batas ng Diyos, dapat sabihin mo sa bawat bersikulo, yan ay batas ng Diyos. Tulad ng batas ng gobyerno, kung ikwento mo lang yan, hindi yan batas ng gobyerno, kundi kinuwento mo lang sa tao. Ngunit kung binasa mo ang buong artikulo, yan maliwanag, yan ay batas ng gobyerno. Ganon din ang batas ng Diyos, ang kanyang salita. Pag binasa mo ang buong bersikulo, ay binabasa mo ang batas ng Diyos. Ngunit kung ito naman, hindi mo binabasa, kinukwento mo lang, yan ay isang kwento lamang. Kaya nakita natin, yan ang realidad. Gusto ng Diyos ipahayag ang kanyang salita. Ngunit hindi natin ito binigyan ng halaga, ang inihingi ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Efeso chapter 2 verse 5, tayo binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo ay mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pagpag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay kasama niya at pinaupo sa kanan niya sa kalangitan. Ginagawa niya ito upang sa
sa darating na mga panahon ay may pakita niya na di sukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At pinatang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa. Kaya walang dapat ipagmamalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Hallelujah! Kaya ang sabi dito, si Ephesians chapter 7, ginawa niya, sabi si Ephesians chapter 2 verse 7, ginawa niya ito upang darating ang panahon ay may pakita niya sa di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yang sabi sa Colosas chapter 3 ay ganito naman sinasabi sa Colosas chapter 3 verse 1 to 4 ay ganito, binuhay kayo muli kasama ni Kristo, kaya ang pagsumakita ninyo ang mga bagay na sa langit na kinaroonan ni Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Sabi sa verse 3, sa isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Ang sabi sa verse 5, kaya dapat na mawala sa inyo ang mga pita ng makalaman, pangangalunya, kaalayan, mahalay na simbolo ng damdamin, masamang nasa ang pagimbot ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ang sabi sa verse 9, dahil sa mga bagay na ito ang Diyos ay napupuot sa mga taong lumalabag sa kanyang kalooban. Nang una, ng pagarian pa kayo ng masamang pita, namumuhay rin kayo kasama ng mga taong gumagawa niyon. Ngunit ngayon, itinakwil na ninyo ang lahat ng ito. Galit po at sama ng loob. Iwasan ninyo ang panunungayaw at magsinungaling. Malaswang panunalita. Huwag na kayong magsinungaling sa isa't isa. Yaman inubad na ninyo ang dating pagkatao, pati na ang mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy ito nagbabago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya maraming mga tao lumalabag sa salita ng Diyos dahil wala silang alam sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos upang hindi tayo makalapag o sumuway sa Diyos. Kaya sabi dito, kailangan natin maging malaya tayo sa maling aral at maling katuruan, turo ng kasinungalingan, sa mga gapos ng dyablo. Kaya kailangan natin ang patnubay ng Espiritu Santo. Kailangan ipanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos. Kailangan ipanganak tayo muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito, sabi sa Ikalawang Korinto chapter 5 verse 15, namatay siya para sa lahat upang nabubuhay. Ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo. Namatay at muling nabuhay
para sa atin. Yan sabi dito sa 2 Corinto chapter 5 verse 10. Kaya ang sino man nagpag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Dapat bagong nilalang na tayo. Wala na ang dating pagkatao. Kaya kailangan natin ang patnubay ng Espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Pero ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 3 verse 18, at ngayon naalis ang talukbong sa ating mukha, tayo ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon ay nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu na bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang maging mistulang larawan niya. Ngunit pagharap ng tayo sa Panginoon ay naalis ang talukbong. Ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. Kaya maraming mga tao hindi malaya dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu ng Panginoon. Kailangan ipinganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kailangan ipanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos. Yang sabi sa Colosas sa 1 chapter 3, sabi sa 1 chapter 3 verse 7, kailangan huwag kayong magtaka, kailangan ang lahat ay panganak muli. Panganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil sabi sa Galatia chapter 5 verse 25 ay ganito, pinatay na ng mga nagpag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao kasamang masamang pita. Ang sabi sa verse 25, ang Espiritu ang namibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating buhay. Ito dapat maghari sa ating buhay. Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, gagawin nating patnubay ang Espiritu ng Diyos. Kung sa atin ang Espiritu ng Diyos, kung sakaling mamatay tayo, ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11 ay ganito, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus. Ang Diyos tingyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya napagaliwanag, yang sabi dito sa 1, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil kung tayo ay mga patay ang ating Espiritu at muling ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, ang sabi dito sa Ezekiel chapter 36 verse 26, ganito mangyari kapag tayo ay pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Sabi dito ni Propeta Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong Espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Hello. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong Espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking Espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Kaya kailangan nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Dahil kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ay masunod natin ang mga utos ng Diyos. Dahil ang ating pusong masuwayin ay papalitan ng Diyos ng pusong masunurin. Kaya sabi sa Ephesians chapter 4 verse 20,
Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at tuturuan kayo ng katotohanan kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin ninyo ang dating pagkatao na nagpahamak dahil sa masamang pita. Magbago kayo ng diwa at mag-iisip at dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dapat ganun tayo. Kaya sinabi ni Jesus, upang maging kalarawan natin ng Diyos sa kanyang katwiran at kabanalan, kailangan ipinganak ulit tayo sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi sa 1 chapter 3 verse 3, if a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kapag makarinig kayo ng born again, akala nyo pinapromote ko yung reliyon, hindi. Pinapromote ko ang sinasabi ni Kristo. Dapat mag-born again kayo. Dapat mag-born in spirit. Yan ibig sabihin ng born again, born in spirit. Hindi yan reliyon. Yan ay isang relasyon. Dahil sabi ni Jesus, hindi mo makita ang kaharian ng langit kung hindi ka pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito sa 1 chapter 3 verse 6, ang pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Tinuturo ba ito sa atin ng ating reliyon? Hindi, dahil kapag itinuro nila, para daw itinuro niya ay born again. Hindi. Dapat turo ito ni Kristo. Hindi ito turo ng born again, kundi turo ito ni Kristo. Napakaliwanag. Kaya sabi sa verse 12, kung hindi ninyo pinaniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan, ito, paano ninyo mapaniwalaan ang sinasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Kaya ang sabi sa Efeso chapter 2 verse 5, ay ganito naman sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 5, tayo binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo ay mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas na kayo dahil sa kagandang loob ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos, ngunit gumawa pa rin tayo ng kasalanan sa Diyos. Kaya napapahamak pa rin tayo. Ngayon alam na ninyo ang totoong kaligtasan. Buhat kay Kristo. Sabi niya, mag-born again. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again Spirit. Ito ang isang biyaya ng Diyos. Nabuhat kay Kristo, sabi niya, kailangan ipanganak muli ang isang tao. Dahil tayo ay mga makasalanan, patay ang ating espiritu, kailangan ipanganak tayo sa Espiritu ng Diyos. At dahil sa kagandang loob ng Diyos, ay nasib tayo sa pamagitan ng grasya ng Diyos. Ito ay nakakatakot sa atin, sobra nating maraming alam at pinaniwalaan, pero hanggang ngayon ay mga patay pa rin tayo sa ating espiritual na buhay. Patay ang ating espiritu dahil sa ating katigasan ng ulo at kamangmangan. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan, mga patay tayo dahil sa katigasan ng ating ulo
at kamangmangan. Naging patay ang ating espiritu. Kaya sabi dito sa Kawikaan, chapter 16, verse 22, ang karunungan ay pang-akit sa matatalino, ngunit mahirap turuan ang mangmang na tao. Napakaliwanag dahil sa ating katigasan ng ulo at kamangmangan. Mamatay tayo na isang makasalanan. Isa tayong sumbi na naglakad. Nabuhay ang katawan at ang espiritu, ngunit patay ang naglalakad tayo, nabuhay ang ating katawan at kaluluwa, ngunit patay ang ating espiritu. Pagpatay ang ating espiritu ay tayo ay mamatay tuloy-tuloy na yan sa ating paghiwalay sa Diyos. Kaya namatay ang ating espiritu, tuloy-tuloy na yan. Dahil tayo ay napaiwalay sa Diyos hanggang tayo ay mahulog sa kapamakan sa impyerno. Mahulog tayo sa kapamakan sa impyerno. Kaya ang sabi dito sa Lucas, hindi ba ninyo alam kung ano kasakit ang impyerno? Kaya sabi sa Lucas chapter 16, ay ganito sinasabi niya, namatay, sabi dito, Lucas chapter 16 verse 19, may isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isang namang pulubi nangangalang Lazaro, tulad ng natagtad ng sugat at ng rupaypay may sa pintuan, namumulot ng rupaypay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot ng mumo. Nahulog mula sa hapag ng mayaman, at doon nilapitan siya ng aso at tinidilaan ng kanyang mga sugat. Sabi sa verse 22, namatay ang pulubi at dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Namatay naman ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades. Tumingala siya ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumisigaw siya, amang Abraham, mabag po kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat hirap na ako sa apoy na ito. Kaya maliwanag ang impyerno. Kaya pag tayo ay patay ay spiritual, ay tiyak ang ating kapamakan. Ito ang unang nating kamatayan, ang paghiwalay ng ating katawan sa kaluluwa. At dahil patay ang espiritu, pag ikaw ay namatay, mahiwalay ka ngayon sa Diyos. At maranasan mo ngayon ang ikalawang kamatayan. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Pedro, sabi sa Revelation, ay ganito sinasabi ng Diyos sa Revelation. Revelation chapter 20 verse 11, pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaluklok doon na parang ang lupa at ang langit sa harapan, at hindi na makikita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at magiging hamak, at binuksan ang mga aklat, at binuksan pa ang isang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanyang ginawa, gaya ng masusulat sa mga aklat. Ang sabi dito sa verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kung patay ang ating espiritu, namumuhay tayo. Pag napatay ang ating namumuhay tayo sa ibabaw ng lupa at ang ating kaluluwa at katawan. Ngunit patay ang ating espiritu. Kung sakaling mamatay tayo, hindi yan nasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Ngunit kung pinanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos,
Yun lang ang mga tao nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Ang nakasulat lang sa aklat ng buhay, ang yun mga tao na sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Bakit ang impyerno ay tinatawag na ikalawang kamatayan? Dahil ikaw ay wala nang katapusan ang pagdurusa mo at walang katapusan ang paghiwalay mo sa Diyos. Iyan ang kahulugan ng ikalawang kamatayan, ang paghiwalay mo sa Diyos. At ang isang tao, isang bisis lang ipinanganak, ngunit 2 bisis siya mamatay. Namatay ang kanyang katawan, ngunit pag namatay uli siya, patayin uli ang kanyang kaluluwa doon sa impyerno. Ngunit kung may 2 bisis ka ipinanganak ka sa laman at ipinanganak ka sa espiritu, 1 bisis ka lang mamatay. Yung physical death, ipinanganak ka sa laman, ngunit ipinanganak ka sa espiritu ng Diyos. Mabubuhay ka magpakailanman. Wala nang kamatayan. Kaya nakita natin kung sa atin ang Espiritu ng Diyos. Pag namatay ang ating katawan, dadalhin ito ng Espiritu ng Diyos sa langit. Pagkatapos ng ang unang kamatayan, ang sunod ay eternal life na, buhay na walang hanggan. Ganyan galaga ang born again spirit, ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus sa 1 chapter 3 verse 7 ay ganito sinasabi niya. Dalamig na lapit na. Itong sabi niya sa 1 chapter 3 verse 6 to 7, ang pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Lahat ay kailangan ipanganak muli. Dahil sinabi ni Kristo yan, dahil alam niya, tayo ay mga makasalanan. Kailangan ipanganak muli. Kaya sabi dito, sa 1 chapter 8, man, be born again, you cannot see the kingdom of God. Pagkakilala sa Diyos, ang pagkarelasyon sa Diyos, kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Itong totoong kaligtasan. Kaya ang sabi sa Roma, itong kaligtasan kung sa atin ang Espiritu ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 8 verse 11 ay ganito sinasabi, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siya muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos tingyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng Espiritu na naan sa inyo. Kaya napakaliwanag, ito ang turo ni Kristo. Hindi reliyon, kundi relasyon sa Diyos. Sana may napulot kayong aral tungkol kay Kristo. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 4, ay ganito sinasabi, verse 20, hindi ganyan ang tantutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay, umarin na ninyo ang dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ang sabi sa verse 9, ang
tinatanggap ng Diyos bilang anak niya, ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagat siya may bagong buhay na galing sa Diyos at yaman ng Diyos. Ang ama niya ay hindi na maring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ito ang ating mensahe upang malaman natin, upang makilala natin ang ating sarili, upang maayos natin sa harapan ng Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos, nais ng Diyos iligtas tayo. Kaya ito lagi ating paalala. Ito isang pagpaalala sa inyo. Dahil mahal kayo ng Diyos, nais ng Diyos, lahat ay sa langit. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Ayos. Praise God. Hallelujah. Dalayawan ng Diyos. Ito na kita kang pribileyo liwan nga makakilala sa Diyos pagi sa mga pulong. Kay ang pulong ng Diyos amo dia ang gahom kanatin nga makadara ka natin kang kaluwasan, makilala natin si Jesus Christ nga ating manuluwas. Kay hindi laglahag ang atang kabuhi, seryoso ang atang kabuhi.